Meron ako isi-share sa inyong kwento sa Lucas 5. Maganda tong kwento na to. One time si Jesus, kinailangan niya ng bangka para mag-preach. Ibig sabihin, nasa dalampasigan siya, maraming tao, merong tanghaling tapat na to, may mga namamahinga na ng mga mangingisda, sila Pedro. Hindi pa niya kilala si Pedro during this time, yung kanyang unang disipulo niya. And then sabi niya, pwede ba mahirang bangka nyo, ilayag nyo ng konti para makapagsalita ako ng mas malakas. So after niya mag-preach, sinabi niya kala Pedro, pwede bang mangisda tayo? Okay? So pag tinila mo, pumalaot tayo, ihulog niyo yung lambat. Now, ito problema, tanghaling tapat. And then ang kausap niya mga ekspertong mangingisda. Okay? Hindi hobby yun nila Pedro. Ano to? Expert sila. Alam niya yung galawan ng isda. Alam niya na tanghaling tapat na. Wala na nangingisda. Ang sabi nga ni Pedro, magdamag na po kami ng isda. Okay? Wala na po kaming nahuli. But then again, itong verse 5, ito yung gusto kong pag-aralan natin ngayon. Sabi sa Lucas 5:5, sumagot si Simon, Pedro yon, si Simon Peter, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit, dahil sa sinabi nyo, iuhulog ko ang lambat. Wow! Alam niyo po yon? Sabi ni Pedro, faith does not deny reality. Ina-acknowledge niya yung realidad. Sabi niya, Guro, pagod kami, frustrated kami, bigo kami, ni isang dilis, wala kami nahuli. Okay, hindi sinabi ni Pedro na, okay boss, susunod kami sa'yo. Hindi, sinabi niya yung problema. Pero dahil sinabi mo, susunod kami. Alam niyo pa pangalawang maintindihan niyo about faith? Faith chooses obedience over experience. Okay? Ngunit dahil sinabi nyo, ito yung turning point po ng miracle na nangyari sa verse 6 mamaya. Si Pedro could have said, Jesus, kami expert dito. Karpintero ka, gumawa ka na lang ng bangka or something, pero kami mangingisda. Hindi to tamang oras para mangisda. Hindi yun ang sinabi ni Pedro. Hindi niya sinabing, na-experience na po namin, tanghaling tapat, walang nahuli po, ever since pinanganak kami. Hindi. Sabi lang niya, dahil sinabi mo. Okay? Experience is valuable, pero pag sinabi ni Jesus, yun po yung ultimate. May mga times lang parang alam mo na yung gagawin at mas marunong pa tayo minsan sa Diyos at ayaw mong sundin ng Diyos. Okay? So pangatlo, as I end, faith acts even when it doesn't make sense. Sabi, sige po, iuhulog ko ang lambat. Hindi lang naniwala si Pedro, kumilos siya. Minsan magaling tayo magsimba, palasimba tayo, lip service, ika nga, hallelujah, praise the Lord. Pero pag sinabi, magpatawad ka, ay, ayoko. Pag sinabi ng Biblia, magbigay ka ng ikapo, ay, wag naman yan, wala nga akong pera, kapos pa nga ako eh. Pag sinabi sa Biblia na magpakumbaba ka, ay, ayoko, di nagmukha akong balagoongin ako niyan. So, let me end by saying, hinulog niya ang lambat sa oras na parang feeling niya, hindi tama to, pero dahil sinabi mo, susunod ako. At dahil sa simpleng obedience sa verse 6, alam niyo po yung sinabi, halos mapunit ang lambat sa dami ng isdang nahuli nung panahon na yon. Tanungin niyo po yung sarili niyo, ano yung lambat na ayaw kong ihulog? Dahil feeling ko mas alam ko to, mas didiskartehan ko to. Ano isang bagay na ayaw mo isuko sa Diyos noong 2025 at hanggang ngayon 2026, ayaw mo pa rin isuko yung immoral na relasyon na yan, yung pandaraya mo sa tax, yung pangungupit mo sa gobyerno, yung ginagawa mong illegal at immoral, yung pornografiya mo. Ano yung isang bagay na nagdulot sa iyo ng matinding problema last year, gusto mo pang bitbitin this year at sinasabi ng Diyos, anak, makinig ka sa akin. Ibigay mo sa akin yan, surrender mo yan, ako ang bahala sa iyo. Lucas 5:5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, iuhulog ko ang mga lambat. Tayo manalangin, Panginoon, sinasalamin ni Pedro ang karamihan sa amin. Kami marurunong, expert kami, may college degree kami dito, meron kaming masteral degree, PhD, whatever. Pero Lord, ang daming ang matatalino nga na sa katutak ang PhD. Alam namin na naging ending, wala rin. Dahil Lord, pagka umasa kami sa sarili naming talino at kakayanan, sabi sa Biblia, do not lean on your own understanding. Pero dapat Lord, i-acknowledge ka namin and you will make our path straight. Lord, madali sana ang biyahe namin sa tama landas kung susundin ka namin. Kaya Lord, patawarin mo kami na nag-rely kami sa sarili naming kakayanan, koneksyon sa gobyerno, koneksyon sa politiko. Lord, tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga inaasahan naming baluktot at mali at ituwid na namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.